PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nangakong paigtingin ang police visibility sa mga paaralan kasunod na nangyaring trahedya ng pamamaril na kinasangkutan ng 2 minor de edad. Ito mga kababayan, magandang ginawang aksyon ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. kung saan kanyang inatasan ang PNP lalo na sa Region 8 at nagsasagawa sila ngayon ng mga police visibility at maigpit na seguridad ang pinairal sa mga eskwelahan sa buong bansa upang hindi na maulit ang ganitong mga insidente ng pamamaril ng mga minor de edad. At siyempre, niling din ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang tulong ng LGU, mga kababayan. Dahil malaking papel ang maaaring gagawin ng LGU at ng PNP kapag sila nagtulungan upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante sa mga paaralan. Kasi naging kalakaran na dyan sa mga paaralan sa buong bansa na mga teacher ay hindi naman talaga nangangapkap eh. Hindi yan sila nangangapkap at lalo rin ang iba sa mga eskwelahan sa buong bansa lalo na doon sa mga mahihirap na probinsya ay wala naman po yung mga security guard. Kaya dahil dyan sa nangyari na yan, paiigtingin na ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang police visibility at seguridad ng mga estudyante sa lahat ng paaralan sa buong bansa. Iganyan po kasipag si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ganyan siyang umaksyon. Panoorin natin ang balitang yan. Of course, we implement and we continue to investigate. And the purpose of investigation is not to find fault, but we need to improve our security operations as well as our coordination with the stakeholders who are the LGU, the local officials, the DSWD, as well as our schools. At lalong-lalo na natin peace and order is a shared responsibility of the community. Lagi naman kami ang sinisisi. But then, gumagawa kami ng pagkakataon or effort to reach out and engage everyone. Kasi lagi kami ang may at laging magtutuloy yan. Lalong-lalo na ngayon, if we have 47,000 schools, no, to what's the plan? Ayan mga kababayan, si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Action man talaga yan. Katulad din yan ni Secretary John P. Rimulya. Mabuhay po kayo dyan sa PNP General Jose Melencio Nartates Jr. Ito pa, DILG Secretary John P. Rimulya sinabing bullying isa sa mga tinitingnan dahil sa Tacloban City High School shooting incident. Juvenile Justice Law ginagamit ng mga sindikato para maging drug courier ang mga minor de edad. Ito na mga kababayan sinasabi natin na ayon sa batas sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 o yung tinatawag na Republic Act number 9344 na mga batang may edad 15 below exempt from criminal liability. Kung kaya't yung mga bata na yan ay ginagamit ng mga sindikato ng illegal na droga na maging drug courier mga kababayan. Kaya nga masyadong masalimuot yung batas na yan ni Kiko Pangilinan mga kababayan. At hindi lamang yan, sinabi ni Secretary John B. Rimulya na talagang bullying ang sanhi ng pamamaril nito mga batang minor de edad na ito. At tinitingnan ng PNP, ibig natin sabihin, tinitingnan ng DLG, bullying. Bakit? Ayon sa mga report, pinagtatawanan daw ng mga nambubuli yung buhok nitong 15 years old na minor de edad na may baril na 38 na tila issue ng security agency na kung saan yung kanyang lolo yata ay konektado sa security agency mga kababayan. Ibig sabihin yung buhok niyang ganyan ay pinagtatawanan siya mga kababayan. Kung sa bagay itong dalawang ito ay talaga namang may post sa social media na pare-pareho silang may mga baril. At ayon sa PNP ay talagang planado ang ginawang pamamaril nitong dalawang ito paglusob sa mga eskwelahan na tila nakaengganyo pa yung mga post sa social media, yung may napapanood sila na mga
mga ika nga, yung mga pangyayari sa social media, lalo na sa US na parang pangkaraniwan na lamang yung pamamaril ng mga estudyante sa kanilang kapwa estudyante, mga kababayan. Sika Mario Batigas, umahagupit. Batigas Files. O ito, panoorin natin si Secretary John Vic Rimulya. Hindi ko lang nakakuha ang full report. Pero ang lumalabas sa initial feedback ay bullying gone wrong. Binubuli daw yung dalawang estudyante yun. At dahil doon ay na-influence sila sa video games. Ang tutuloy namin dito, yung culpability ng Jahin at yun ang magulang dahil nakuha nila ang baril ng nakakatanda sa kanila. Isang baril daw na hindi registered, fake ang serial number. But the mere fact na nagkaroon ng access ang bata sa baril, ang probability dyan ay nasa kung sino man ang may-ari ng baril. Sir, possible ba makulong ang kanya? We don't know hindi pa namin masisigurado dito po ito ang case investigation. Pero sa ngayon lumalabas ay baril na magulang natin. How about yung dalawang juveniles? Isa kasi 15 years old, isa 14 years old. Wala matanda pero 15 years old. I-determine pa lang DSWD kung saan siya ititigil. Kung trying to sanado. Kasi dalawang araw pinagplanuhan eh. So, it looks like murder. But again, 15 years old, so i-consulta namin sa DSWD kung within his right favor kung pwede na siyang i-try as an adult. So, yung bullying ganito, Ang paliwanag eh, yung mga bata yung nagbubuli na dati ka. Para masobrahan na sila sa pagbubuli ng mga sigas classmates. We'd like to repeat na may mga pulis kami naka-assign sa lahat ng eskwelahan. Pero bawal kasi sa amin ang kapkapan ng bawal estudyante. Hindi talaga namin may iwasan kahit anong gusto namin. Hindi naman namin pwede kapkapan lahat. 2,800 students doon sa Tacloban. Hindi naman namin pwede sa bag. Wala naman metal detector. Kaya there's no way na malalaman namin kung pagpasok nila kung ano ang mangyayari. Ang jurisdiction ng PNP ay nasa labas ng classroom, labas sa eskwela at hindi sa loob. Pagdating sa loob ay mga school principal na ating na paano na maaga. Pero hindi namin sinasabi may kasalanan dito ang mga teacher. Kahit ang teacher naman hindi nagkakapkape sa mga estudyante. But we have to review our policies kung ano talaga, kung may bullying, dapat ma-address yung other root causes of the problem na na-address natin. sir, are you supporting the plan to amend the juvenile justice law? Yes, I am. Yung juvenile justice law kasi, ang nakita namin dito sa aming pag-aaral, ginagamit ngayon yung mga juveniles as drug couriers para kung mahuli sila, hindi sila pwede charge. So, we're going to review with Congress kung pwede review them. Up to what age, sir? Hindi ko namin alam ng Thank you very much. Nakita nyo mga kababayan, ha? Yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ginagamit ng mga sindikato sa illegal na droga para maging drug courier mga kababayan. Dahil hindi sila pwedeng kasuhan dahil ang batang 15 years old below ay exempt from any criminal liability. Yan po ang sinasabi ni Secretary John Vic Rimulya. Mabuhay ka, Secretary John Vic Rimulya.